Samantala, Regional Director ng Bureau of Internal Revenue patay matapos pagbabarilin ang kanyang sasakyan sa kahabaan ng Katipunan Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Ang detalye alamin natin mula naman sa aming kasamang si Eunice Samonte, mag-uulat live. Princess, sa dami ng tama ng bala ng sasakyan ay maliwanag na hindi talaga bubuhayin itong sakay ng puting Toyota Innova kanina sa kahabaan ng Katipunan Avenue, Quezon City. Sa CCTV footage na nakalap natin sa PNP CIDU Homicide Section ay kitang-kita na matyagang sinusundan ng riding in tandem itong puting kotse na agad namang umovertake matapos mag-U-turn at saka pinagbababaril ang sakay pasado alas 5 ng madaling araw kanina. Patay ang biktima na kinilala na si Jonas Amora de la Peña, ang Regional Director ng BIR Makati, 55 years old, at nagpapagaling naman ang 50 years old na driver nito na si Angelito Pineda na agad naman dinala sa Quirino Memorial Medical Center. Ang suspect ay riding in tandem na kapwa naka-helmet at mayroong pang di pa nakikilalang plate number. Ayon kay QCPD Regional Director Police Senior Superintendent Guillermo Eleazar, papuntang Makati ang mga biktima papasok ng kanilang opisina sakay ng puting Toyota Innova na may plate number EB502 nang tambangan sila ng dalawang di pa nakikilalang lalaki na agad namang ikinimatay ni BIR Makati Regional Director Jonas Amora. Tinitingnan na rin ang anggulo kabilang dyan ang mga may kinalaman sa droga at korupsyon. Narito pakinggan natin ang naging pahayag ni QCPD Regional Director Police Senior Superintendent Eleazar. Well, lahat ng mga anggulo na pwedeng tingnan, aalamin natin yun. Okay. So sa ngayon kasi ang ating unang intention is yung kaligtasan nitong isang kasama niya, itong driver, and then pagkalap ng mga informasyon na pwede makatulong sa ating pag-iimbestiga. Ayon naman kay Police Senior Inspector Elmer Monsalve, ang hepe ng QCPD Homicide Section, kabilang sa mga na-recover ay ang 10 cartridge cases ng caliber 9mm at meron ding nakuhang pera na nakabundle sa loob ng sasakyan na nagkakahalaga ng 366,750 pesos na hawak rin ng PNP sa ngayon. Samantala, ipinagutos na rin ni Police Senior Superintendent Eleazar ang pagdadagdag ng mga pulis sa nasabing lugar para maiwasan na ang mga riding in tandem. Narito ang naging pahayag ni QCPD Regional Director Police Senior Superintendent Guillermo Eleazar. Well, kasama yun. I have directed our station commander, Police Superintendent Richard Fiesta, na tingnan pati yung mga itong mga anggulong ganon. Kasi actually ang tingin natin doon is ang kanyang tahanan, residente sa Antipolo, and ang kanyang opisina may sa Makati. So maaling dumaan doon para makaiwas ng traffic. But then baka na-pattern siya. So these are the things na pag-aaralan natin. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng PNP, lalo pat nitong nakaraang linggo ay matatandaan natin na napatay rin ng riding in tandem itong si BOC Commissioner, Deputy Commissioner Attorney Arturo Lachica. Sa ngayon ay nagsasagawa ng masusing investigasyon ang PNP base sa mga na-recover na gamit at sa kanilang CCTV footage na nakuha. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Camp Karingal. Back to studio. Maraming salamat, Eunice Samonte.